airport in the world ang minsanang naging bansag ng isang website sa NAIA Terminal 1. Pero umaasa mga otoridad na mabubura na ang reputasyong ito ngayong sinimula na ang pagsasaayos sa ating paliparan. Mismong si DOTC Secretary Mar Rojas ang nag-inspeksyon sa NAIA 1 kanina. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sinimula na ang renovation ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ang ating pangunahin ngunit lumang paliparan tinawag na worst airport in the world ng website na Guide to Sleeping in Airports noong nakaraang taon. Pangunahing reklamo daw sa NAIA Terminal 1, madumi, walang tubig at mabahong palikuran. Kulang din daw at luma ang pasilidad at nangingikil pa umano ang ilang tauhan nito. Kaya umaasa ang Manila International Airport Authority na sa ginagawa nilang pagbabago, mababago na rin ang reputasyon ng ating paliparan. Kanina nag-inspeksyon si DOTC Secretary Mar Rojas. Pinuntahan ng arrival extension area, sinuri ang mga kontrobersyal na palikuran. May tao ba dyan? Gumagana, sir? Oo. Sunod na pinuntahan ang waiting area. Pinulsuhan pa ang mga naghihintay dito. Kung tatanungin kayo, ano kaya yung sanang nakita ninyo rito para habang nag-aantay kayo, maging mas maliwanag siya? Ha? Air condition din ito para Aircon din ito. komportable po yung mga nagsusulat. Sige, trabawin natin. Pag umulan po, Yung pinapasok. hindi komportable. Nainit po kasi matatangay ng hangin yung... Ngayon po medyo malamig pa pero pagka summertime, lalong mainit po rin. Sinabi ni Rojas na kailangan dagdagan ng tulay ang isang bahagi ng arrival area papunta sa arrival extension na katulad ng nagdudugtong sa mga shopping mall. Pinauurong din ni Rojas ang lugar ng concessionaires para makagawa ng mas malaking waiting area sa arrival extension. Sinuri rin ang slip-proof coating ng walk-a-lator sa pagitan ng main arrival area at arrival extension. Sa main arrival area, inabutan pa ang pagbabaklas sa escalator para lumuwag ang espasyo sa arrival area. Iminungkahi rin ang paglalagay ng 4 na karagdagang immigration counter. Ito po mismo yung counter, sir. Yung sukat na counter. Ito yung doon. In other words, ito, nandito. Yes, sir. Sa gabi, ang queue mo naman hanggang sa transfer desk. Di ba? Lahat naman ito naka-queue eh. Ang nangyayari lang is you have 8 additional... 7 additional... 10 plus 4, 14 po. Kaya 7 po yung arrangement ng counter. So 28. 20. Yes, sir. So 8 more. 8 po. 1.16 billion pesos ang budget para sa pagsasaayos ng NAIA 1. Inaasahang matatapos ang structural renovation bago matapos ang taon. Tinignan namin sa aktual yung ibang mga ideas at ginagawa ni GM Honrado dahil mahirap naman na makita sa papel, gusto makita sa aktual. No? It just takes time dahil as you can see, it's a working facility. Hindi basta-bastang maaaring magsara ng mga areas dahil ginagamit sa pang-araw-araw. Sa mga ginagawang pagbabago sa airport, ano naman kaya ang masasabi ng mga pasahero? As you see, we are sitting in the sun. We must be inside the airport, not outside. How about from the inside? How do you find the inside? Inside they are helpful. Okay. Lakihan o lawakan? Dano Tingkong, Nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagbabawal sa pagkuha ng palikpik ng pating o yung shark's fin na karaniwan pong iniluluto ng ilang restaurant. Matagal na pong tinututulan ng ilang animal rights group ang gawaing ito. Dahil kadalasang namamatay raw ang mga pating kapag tinanggalan na ng palikpik. Nakatutok si Cara David. Noong Sabado, ipinakita sa programang Kapuso Mo Jessica Soho ang aktual na panghuhuli ng pating ng mga mangingisda ng Surigao. Pero hindi buong pating ang puntirya nila, kundi ang palikpik lamang. 50 pesos kada kilo lang kasi nabebenta ang karne ng pating. Pero ang palikpik nito, 600 hanggang 9,000 pesos ang bentahan kada pares. Chinese restaurants daw ang karaniwang tumatangkilik ng shark's fin. Isang order lang ng shark's fin soup nagkakahalaga ng 600 to 2,600 pesos.
Matagal nang tinututulan ng ilang ecologists at animal rights groups ang shark finning o pagkuha ng palikpik ng pating. Marami raw kasi sa mga mangingisda, pagkakuha ng palikpik, itinatapon pabalik sa dagat ang pating. At dahil wala na itong palikpik, malulunod ang pating at mamamatay. Kung hindi raw ito titigil, darating ang panahon, mauubos ang mga pating. Di tulad ng ibang isda, mabagal raw kasi ang reproduction rate ng mga pating. Mabagal sila mag-mature at konti sila manganak, which makes them more vulnerable nga to threats. Kasi pag humuhuli tayo more than it replenishes itself, talagang matithreaten sila at sa mauubos sila. Pero ayon sa BIFAR, walang batas na nagbabawal sa paghuli sa mga pating, liban na lang sa 3 uri nito na nakalistang endangered tulad ng butanding. Pinag-aaralan na raw nila ang pagpapasa ng kautusan na nagbabawal sa shark finning. Kung obligahin raw kasi ang mga mangingisda na kumuha ng buong pating at hindi lamang ang palikpik nito, mas kakaunti ang mapapatay na pating at di masasayang ang yamang dagat. It will be an FAO that would ban the shark finning muna. Yung munang pagkuha ng shark fin, ang tapos itatapon yung laman. Pero pwedeng kumuha ng buong shark? As long as it is not endangered. Kasi alam mo, may mga lugar sa Pilipinas na traditional na pagkain yan eh. Bagamat walang batas laban sa shark finning, nagbabala ang ilang animal rights groups sa pagkain ng shark's fin. Di lang raw kasi ito nakakasama sa kalikasan, nakakasama rin daw ito sa kalusugan. Yung shark's fin, mataas yung mercury content niya. This is based on scientific data. Siguro per kain nyo, maliit pa lang yung amount of mercury na makakain at one eating. But if it's continuous consumption, it stays in your body and it accumulates. Ayon sa gobyerno, walang masama sa pagkuha ng isda at paggamit ng yamang dagat. Pero wag daw sana natin itong abusuhin dahil kapag naubos ang yamang kalikasan, tayo rin ang tiyak na babalikan. Yung mga sharks na yan, sila yung nasa taas ng food chain. So pag tinanggal mo sila, dadami yung mga nasa ilalim nun. And eventually, yung mga nasa bottom ng food chain, sila na lang yung matitira. Like say, yung mga squids, jellyfish, dadami. So, importante na intact yung yung entire food chain mo para maging balance yung marine ecosystem mo. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Hi mga kapuso, simulan na natin ang ating mainit na chikahan this Monday night. Ilang makakasama ni Ogie Alcacid sa pelikula ni Boy Pickup? Malalaman na! At Maxine Magalona, usap-usapan sa internet matapos pumiyok sa Party Pilipinas kahapon. Maxine, ano kaya ang reaksyon? Yan at ibang pang chika, maya-maya lang. Susunod, lalaking namamaril umano ng mga dumara o wild ducks sa Candaba, Pampanga. Arestado. Papalipad na aeroplano sa Pangasinan, tumama sa tricycle na biglang sumulpot sa runway. At dahil kulang daw ang baril para sa lahat ng pulis sa ating bansa, bakit hindi na lang daw sila bigyan ng bulong? At mga programa at personalidad ng GMA News and Public Affairs panalo sa Gandingan Awards. Ang Best News Program po, yung pinapanood ninyo ngayon, 24 oras. Tutok lang dito sa 24 oras.